At tumanggaw siya ng desidido. May pag-aatubiling kinuha ng lalaki ang buto sa kanyang palad, at bulong sa kanyang sarili na medyo delikado ito habang si Bam ay sumisigaw na at naghuhukay ng buong lakas. Ipinakita sa kanya ng pusa ang tapos na hukay at nagmiyaw. Ngumiti si Gio at pumayag dahil nakuha ito ng alaga mismo, kaya hayaan na lang gawin nito ang gusto nito. Itinanim nila ang buto. Ang bulaklak sa loob ng kubo ay gumalaw at yumangay. Biglang tumayo ang bida at nagtanong kung may pumunta ba sa tindahan, kahit sarado sila. Dinampot ng lalaki si Bim at iminungkahing bumalik na sila. Kinuha ng lalaki ang isang tuwalya at sinimulan panasan ang pusa, at napansing pareho silang madumi. Nginig siya, nadama ang tingin ng iba. Nakatayo sa labas ng bintana si Sonyong kasama ang buong team, na hindi lubos na maintindihan kung bakit sila dinala ng kanilang kaibigan dito. Binuksan ng bayani ang pinto at tinanong kung ano ang nangyari sa kanila. Kumunot ang noo ng babae at muntikan ng suntukin siya, at sigaw na sinabi niyang magdadala ng swerte ang scroll. Tiningnan ng lalaki ang karatula na may bagong description ng masamang kapalaran at naisip na wala naman iyon doon dati. Ngumisi ng awkward si G at iminungkahing pumasok muna sila at maghilamos. Naupo sa loob ang mga ngaso, at hinangahan ng brown-haired na lalaki na makakapagpahinga na sila ngayon, at humanga naman ang kanyang nobya sa pusa. Tiningnan ng bida ang kanyang nobya at tinanong kung ano ang nangyari sa kanila. Itinapat ng knight ang kanyang mga bisig at sinabing pumasok sila sa isang dungeon na puno ng mga ulupong. Ngunit biglang may lumitaw na mga bulate at winasak ang buong dungeon, at nagtaka si G kung ito nga ba ang kapa. Lit para sa scroll ng paglikha. Ipinagmalaki ng mga ngaso ang kanyang makintab na armor at idinagdag na nakakita sila ng isang lihim na kablihan at hindi naman nasayang ang oras nila. Tiningnan ng bayani ang trepeo ng may pagkamangha at tinanong kung ito ba talaga ang lihim na kablihan ng knight. Tiningnan siya ni Sunong at idinagdag na ang lihim na lugar ng Black Lion Knight ay nasa simula ng dungeon at tinanong ng lalaki kung ang Gemart Empire ba ang pinag-uusapan nila. Bumaba ang kaibigan sa backpack at sinabing may dala siyang bagay na makapagpapatumba sa kanya. Hinugot niya ang isang aklat na may magandang pabalat at may escudo. Nakatitig ang bida sa trepeo ng may golek at sinabi ni Sunam na ito ay logbook ng pinuno ng Night Squad. Binuksan niya ang aklat at sinabing lahat ay nakasulat sa sinaunang wika kaya bahagya lang niyang mabasa. Tumingin ang lalaki sa kanyang balikat at sinabi, may mga monster na lumitaw sa kaharian ng Estrim at nagsimulang tumawid ng hangganan. Tumangalan ng gulat ang isa pang babae at tinanong kung naiintindihan ng kaibigan ang nilalaman. Ngumiti at tumanggo ang may-ari ng tindahan. Inilapag ni Sonyong ang isang lumang pergamino sa mesa at sinabing dapat alam niya kung ano ito. Nasaan sila ay isang sira na mapa ng Gehenna. Nabigla ang bida at tinawag ang bagay. Pareho silang tumingin sa trepeo at tinanong ng babae kung sigurado ang isa pang lalaki, at sumagot ito ng oo. Pinagpawisan si G at naisip kung ano ang magagawa niya rito. Masayang hinawakan niya ang kamay nito. Kumislap ang kanyang mga mata nang hingin ng lalaki na ipahiram sa kanya ang card sa loob ng ilang araw. Inilapag ng lalaki ang kahon ng mga potion sa mesa at sinabing ibibigay niya ang lahat kapalit. Naglaway si Sonyong sa nakita. Masayang-masayang hinimay-himay din ng kanyang mga kasamahan ang mga bote, at sinabing dapat ipahiram ng babae ang card. Itinaas ng bida ang isang daliri at nag-alok na kumuha ng karagdagang potion sa loob ng isang buwan, at pagkatapos ay sumang-ayon sina Sonyong at ang kanyang team. Kumunot ang noo ng brown-haired na lalaki at sinabing napakagaling ni G, ngunit hindi na niya mababago ang kanyang isip, at pumayag naman ang lalaki. Pumapagaspas si G sa bayani, na hinihila na. Habang nangangako itong aalisin siya, humiling naman siya na mag-ingat. Sinabi ng lalaking may kapirasong pusa na bigla na lang siyang maraming gagawin. Maghanda ng mga paninda para sa tindahan, basahin ang mga tala ng Knight Commander, niyayakap ng puting pusa ang kanyang may-ari na tinanong kung inaantok na ba si BM. Naupo ang bida sa mesa, na balak munang tumingin sa kagubatan, at pagkatapos ay simulan ang paggawa ng potion. Ngunit naiisip din niya kung mas mabuting unawain muna ang mapa. May lumang mapa sa mesa. Naisip niya na ginamit ito ng Imperial Knights. Kaya mas magiging detalyado at ang topography, mga palatandaan, at anyo ng mga monster ay metikulosong inilarawan dito.
Tiningnan ito ni Gio at sinabing ang Elder Lich na lumitaw sa bundok Yurisand ay nagmula sa timog na bahagi ng palasyo ng Estram at ang kagubatan ng monster na pinuntahan niya kailan kasama si Hyen, na malapit sa bundok Ato. Inayos niya ang kanyang salamin sa mata na iniisip na kumpleto ang mapa at sa kasong iyon malalaman niya kung nasaan ang dungeon ng monster. Hinampas niya ang mesa at sumigaw sa biglang naalala. Hinimas niya si BM at balak tanungin ang Terodonite dahil malamang alam niya talaga. Nakatulog si G nang nakaupo sa mesa. Nagising siya sa gitna ng kagubatan malapit sa isang malaking puno. Ang BM sa tabi niya ay nagunat din. Lumingon si Jaw at sinubukang alamin kung nasaan ang lahat ng mga insekto. May dilaw na bulaklak sa isang palayok sa malapit. Sinabi ng system na may malakas na monster na lumitaw sa malapit. Nakita ng bida ang pulang usok sa tabi at naisip na nandoon iyon. May malaking cyclops na may kawan ng mga langaw at isang malaking klubo na nakatayo sa malapit. Lumingon si G mula sa itaas at napagtanto na ito ay isang cyclops. Ipinakikita ng larawan ng isang mabangis na monster na dinudurog ang kanyang mga kaaway. Sinasabi ng inskripsyon na ito ay isang one-eyed giant, ang pinakaunang nakatagpo na disaster rank monster na lumitaw sa China at kaunti ang nalalaman tungkol dito maliban sa laki at hitsura nito. At sinasabing 12 ng mga ngaso ang sangkot sa paghuli nito. Ipinagpag niya ang isang klubo na pinalayas ang maliliit na lumilipad na nilalang. Napagtanto ng bida na hindi kailanman lumitaw ang isang cyclops sa kanilang bansa dati. Tinanong ni Gia ang pusa na pumipihit ng ulo kung tutulong ba siya sa monster na ito. Ipinakikita ng frame ang mga lumilipad na mandirigma na may mga kalasag na kahoy, ipinapalagay ng bida na dahil hindi lumitaw ang system window. Lumalabas na nais ng mga terror drone na ayusin ito mismo. Binuksan ni G ang libro at isinulat ang kanyang mga katangian gamit ang isang panulat para sa lahat ng uri. Mabilis na sumugod ang mga lumilipad na mandirigma upang atakehin. Ang Cyclops na may ngisi ay nagbibigay ng malakas na suntok patungo sa kanila. Nagulat siya nang makakita ng tip sa harap ng kanyang mata. Nakadilat ang kanyang pulang mata. Malakas na sumigaw si G, ingat. Sumigaw ang mabangis na Cyclops at pumutok ng pulang enerhiya mula sa kanyang mata, na pinatumba ang Pterodon. Tinutusok ng pulang sinag ang lahat sa paligid. Nagkakalat ang mga puno. Tiningnan ng Bugbog na maliit na mandirigma ang kaaway. Napansin ng bida sa sandaling iyon na ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Ang mga maliliit na mandirigma ay nagkakaisa sa paligid ng insekto na nakasuot ng armor. Hindi naniniwala ang lalaki na may plano sila. Nagdadala sila ng malaking dilaw na kristal sa kanya. Tiyak na pinuputol ng insekto ang ethereal na bato gamit ang kanyang mga pangalmat. Ang mga maliliit na mandirigma, na nakaayos sa mga hilera, ay may hawak na maliliit na dilaw na kalasag. Ngayon ay naiintindihan na ni Jiha kung bakit niya ito ginawa. Ang mata ng Cyclops ay namumula. Bumubuga ulit siya ng sinag ng mapanirang enerhiya. Isinasara ng mga Pterodones ang kanilang mga sarili ng isang ethereal na kalasag at nagtaka ang bida kung nais ba talaga nilang harapin ang atake, excited na pinapanood ni Jiu. Mahusay na sumalamin ang Pterodon sa atake gamit ang kanilang mga kalasag. Tumalbog ang sinag papunta sa kabilang panig at tumama sa Cyclops na sumigaw sa sakit. Nahulog ang kanyang kamay sa lupa kasama ang klubo. Pinuri ng bida ang Pterodon sa kanilang talino. Maingat siyang gumawa ng mga bagong tala sa libro tungkol sa kung paano ang susi sa pagtalo sa Cyclops ay ang Gisalaman sa pinakamahusay na kalasag na gawa sa mga ethereal na bato. Nakatayo sa linya ang mga Pterodones na may masayang hitsura. Sumigaw ng malakas ang Cyclops na hawak ang kanyang putol na kamay. Ang maliit na mandirigma ay nagbibigay ng isang malakas na suntok sa kanya. Sinubukan niyang putulin ang binti ng halimaw. Nahulog ang Cyclops ng tuloy-tuloy sa lupa na may malakas na ingay. Masayang sinabi ni G na nagawa nilang patumbahin ito. Isang kawan ng mga terror drone ang papunta sa bida. Isang linya ng matapang na mandirigma ang bumabati kay G. Hinawakan niya ang kanilang mga pangalmat gamit ang kanyang daliri, na sinasabi na ito ay simpleng kamangha-manghang. Itinaas ng bida ang mga dilaw na cube, na sinasabing nagtrabaho sila ng husto at ngayon ay may karapatan sa isang gun-team. Ala, ang mga terror drone malapit sa pusa at isda ay malakas na nagagalak sa gantimpala na kanilang natanggap.
Nagtaka ang bida sa icon ng sobre sa harap niya. Napagtanto na may notification na dumating, nakakita siya ng window na may mga inscription tungkol sa plus 10 essences at hindi maintindihan. Kung ano ito? Sinasabi ng window na ang kabuuang bilang ng mga essences ay 325. Hindi naniniwala ang lalaki. Tiningnan ni Wien ang monitor at nagtaka kung may bago bang idinagdag sa MirrorWiki. Nag-click siya sa mouse. Nagulat ang babae habang binabasa ang tungkol sa 10 essences. Sa monitor, impormasyon tungkol sa Cyclops. Kailangan ng 10 essences para mabasa ang impormasyon. Nais mo bang i-unlock ang access? Ang babae sa puntong ito ay hindi maintindihan kung kailan lumitaw ang gayong sistema. Sumandal siya sa kanyang upuan at sinabi na ang bayad ay maliit dahil mabilis itong makolekta sa ilang mga dungeon. Nagulat si Wien sa club ng Cyclops at sa mga sinag ng liwanag mula sa mata. Binasa niya nang may interes ang artikulo. Ang babae ay bulag na tinusok ang computer mouse. Ang notification ay nagsasaad ng estratehiya para sa pakikipaglaban sa Cyclops. Kailangan ng 10 essences para mabasa. Nais mo bang i-unlock ang access? Piniga ng babae ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri nang may indignant. Hinampas niya ang kanyang ulo sa mesa, na sumisigaw na wala na siyang essence. Tumalon siya at ininsulto ang may akda ng post sa isang puot, na nagbanta sa kanya. Nagliyab siya at tiwala na madali niyang mapunit ito. Nakaupo si Gio sa tabi ng puno kasama ang pusa at napansing bigla siyang nagka-goosebump sa likod. Kumpiyansa na lumabas ng kotse si Hayung Suk. Binuksan ng driver ang pipare sa kanya. Nagtaka siyang tumingin sa unahan. Tinanong niya ang assistant kung may event ba ngayon. Sumagot ang assistant na wala. Tiningnan nila ang napakalaking karamihan ng tao sa harap nila at nagtaka si Hayung Suk kung bakit napakarami. Ipinakita ng assistant ang screen ng smartphone, na ipinapalagay na dahil sa publication kahapon. Binasa ni Hayung Suk ang tungkol sa estratehiya para sa pakikipaglaban sa Cyclops. Sinabi ng lalaki na dapat siyang magbayad ng 10 essence para i-unlock ang access. At upang mabasa ang buong bersyon na kasama ang estratehiya para sa tagumpay, kailangan mong magbayad ng isa pang 10. Ang napakalaking karamihan ng tao ay sumigaw ng isang bagay habang sinasabi niya na ang 10 essence ay maaari nang magpapataas ng stats ng maayos na nagtatanong kung may mangangaso. Nagumastos ng lahat ng 20. Tiningnan nila ang mga tao at sinabi ng assistant na ito ang dahilan kung bakit napakaraming mangangaso at hindi niya kilala ang may akda ngunit malinaw na siya ay isang mahusay na stratehista. Iniisip ni Hayung Suk ang tungkol sa Cyclops na nagtatanong kung binuksan ang dungeon na may ganitong halimaw at kung ito ay sa kanya pagkatapos ay ang gayong lugar ay hindi maa-clear ng lihim dahil ito ay hindi bababa sa ranggo 6. Nakatayo sila sa tabi ng bawat isa at sinabi ng assistant na ito ay totoo, ngunit may mga alingawngaw na magkakaroon ng isang bagay na espesyal sa dungeon at pagkatapos ay lumitaw ang katotohanan. Ang isang mapa na may halimaw ay lumitaw sa malaking screen. Hiniling ni Hyungok na magtipon kaagad ng reconnaissance team at ang emergency department. Ang mga taong naka-business suit ay nagtipon sa conference room. Sinabi ng speaker na walang access sa MirrorWiki servers at alam ito, ang ideya ng dayuhang panghihimasok ay maaaring itapon. Nagtaka si Hyungok na sa kasong ito hindi nila masubaybayan kung saan napunta ang lahat ng mga essences. Sinagot ng lalaki na maaari niyang ipagpalagay na ang mangangaso ay automatikong naka-enroll sa system. Lumingon si Julian sa kanyang kausap at sinabi na ang mga resulta ng tseke ay kamakailan lamang dumating at tila ang mga mangangaso na nagbasa ng buong artikulo ay nakatanggap ng ilang mga bonus. Siya naman ay nagsabi na ang lahat ng ito ay nagbibigay na sa kanya ng sakit ng ulo. Tumayo si Hyung-suk mula sa mesa at sinabi na iniuutos niya sa kanilang departamento na suriin ang listahan ng mga mangangaso na nag-apply para sa raid at kailangan din nilang subaybayan ang mga taong ito sa buong oras dahil ang kaligtasan ng mga mangangaso ang pangunahing prioridad. Excited na tinanong ng mga mandirigma kung sigurado ba talaga silang magtatagumpay sila. Si Win na may hawak na staff sa kanyang mga kamay laban sa background ng iba pang mga bayani ay humiling na huwag siyang isangkot sa laban. Ang babae sa tabi niya ay umiiyak dahil naagaw ang lahat ng kanyang essence.
Ang hawak ni Hygen ay isang espada na lumilingon sa iba at inutusan ang mga tank na kunin ang mga posisyon upang salaminin ang sinag at kaagad pagkatapos ng atake ay papasok silang dalawa sa laban. Lumingon si Hygen sa babaeng may pulang buhok at sinabi na ang natitira ay nasa kanya. Hiniling niya na huwag mag-alala. Itinaas ni Win ang kanyang staff. Sinasabi ng notification na ang buff laban sa Cyclops ay na-activate na may mas mataas na kapangyarihan ng atake at kritikal na pinsala. Habang kumpiyansa niyang idineklara na ipiprito niya ito hanggang sa malutong. Naglalabas ang halimaw ng isang malakas na sinag mula sa kanyang mata. Mahusay na hinarang ito ni Sung-hyuk gamit ang kanyang kalasag. Sa panahong ito, mabilis na tinamaan ng bayani ang Cyclops gamit ang mabilis na paggalaw. Sa tulong ng isang staff, tinusok ng babaeng may pulang buhok ang dibdib ng halimaw gamit ang isang bato. Nanunood ng TV si Gio kasama si BM at sinabing ang pag-clear sa dungeon ng Cyclops ay nakumpleto ng lang mga problema, at sila ay simpleng kamanghamanghang. Sa news program, dalawang reporter ang nagsasalita tungkol sa kung paano, ayon sa mga pangunahing prinsipyo ng Hunters Association, ang artikulo sa MirWiki ay idodonate sa ibang mga bansa ng libre. Masayang tiningnan ni Gia ang notification at sinabi na kung may isusulat ka sa Infinite Spellbook, lilito ito sa MirWiki. Naisip ng bida ang mga yugto ng nakaraang laban ng Terra drone sa Cyclops at naiintindihan na kung ibabahagi nila ang impormasyon tungkol sa mga taktika ng pakikipaglaban sa mga halimaw, pagkatapos ay sa hinaharap, tiyak na hindi siya magkakaroon ng mga problema sa Essence. Tiningnan ng lalaki ang dilaw na bulaklak na nakatayo sa malapit at ipinapalagay na may ilang halimaw na lumitaw na naman sa malapit. May hawak siyang discontented beam at gustong tumingin. Hawak ni G ang alaga sa kanyang mga bisig at nakatayo sa baybayin. Napapalibutan siya ng dagat. Sa malayo, isang teredon ang lumilipat papunta sa kanya. Masayang iniabot ng bida ang kanyang kamay sa kanya. Nakaupo sa palad ang maliit na mandirigma. Sinasabi ng notification na ang World Eater ay nasugatan at nangangailangan ng kanyang tulong. Lumingon si Gio at hindi maintindihan kung sino ito. Itinuro ng tear drone pababa. Naiintindihan niya at ng pusa na ito ay tama sa ibaba nito. Napagtanto ng bida na ito ay nasa butas sa ibaba nila. Nagtaka silang tumingin sa ibaba nina G at BM. Biglang, may pumutok na tubig mula doon, na natanggal ang salamin ng lalaki. Dumura siya ng tubig. Tumalon sa tabi ang pusa. Nakatayo siya at iniisip ang World Eater. Ang larawan ng isang malaking balyena ay lumitaw sa ibaba nila, at napagtanto ni G na ito ay siya. Tiningnan ng bida at ng pusa ang dilaw na balyena na nag-aalaga sa World Tree. Hinawakan ito ng lalaki at naramdaman na humihina ang kanyang enerhiya. May hawak si Gio ng mga dilaw na kristal sa kanyang mga palad at napagtanto na ito ang dahilan kung bakit bigla siyang nagkaroon ng maraming essence. Itinapon niya ito sa bibig nito, na sinasabing dapat itong sapat. Nadilat ang mata ng balyena. Nagsimula itong magalit. Hindi maintindihan ng bida kung ano ang nangyayari. Nabuksan ng balyena ang kanyang bibig ng malaki. Nagkakalat ang tubig sa magkabilang direksyon. Tinakpan ni G ang kanyang mga tainga mula sa nagresultang soundwave. Nawala ang balyena sa paningin. Nakahandusay sa buhangin ang bida at ang pusa, na pagod na pagod. May kaluwagan na tiningnan ni Gio ang notification na ang World Eater ay bumalik sa orihinal na anyo nito. Tumayo ang lalaki at sinabing nahihilo siya. Ang maliit na balyena ay umahan mula sa tubig, niyakap ng bida ang maliit na bersyon ng balyena at tinawag itong napakaganda. Masayang hinahaplos niya ito habang umalag ng discontentedly si BM sa baybayin. Mabilis itong lumangoy pabalik sa dagat at napagtanto ni G na nagkakahalaga ito ng lahat ng essence. Ngumiti siyang tinanong ang pusa kung totoo o hindi at tumalikod ito. Tiningnan ng bida ang balyena at napansing bumabalik ito. Ang maliit na balyena ay tiyak na lumundag mula sa tubig. Nagbuhos ito ng tubig sa lalaki kasama ang pusa at tinawag niya itong isang malikot na batang lalaki. Nagtaka si G sa unahan, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari ngayon. May isang bungkus ng pagkaing dagat sa ilalim ng kanyang mga paa. Mga kabibi, salad, hipon, isda. Yumuko ang lalaki at tinanong kung talagang dinala niya ang lahat para sa kanya. Masayang may hawak na isda si Bam sa kanyang mga ngipin sa tabi at pinapagpag ng bida ang balyena at pinasalamatan siya.
Pumapagaspa si Jiu sa kanyang kaibigan na lumalangoy palayo. Ngumiti siya at hiniling sa sanggol na huwag masaktan. Sa TV, ipinagpatuloy ng correspondent ang news broadcast. Laban sa background ng dagat, sinabi ng isang manggagawa na isang malaking sea monster ang napansin sa timog na baybayin ng Korea. Ang mga helicopter ay lumilipad sa baybayin, naghahanap ng isang bagay. Isang malaking pugita ang lumalangoy sa tubig, may apoy na pumutok mula sa mga tentacle nito. Mabilis itong tumungo sa lungsod. Ang mga manggagawa sa baybayin ay tumatakas laban sa background ng mabangis na halimaw, na nagsisimulang sirain ang mga gusali. Ang mga manggagawa na may helmet ay nakakita ng pugita at tinanong kung lumitaw na ang mga mangangaso. Itinuro ng isa at hiniling sa boss na tumingin sa unahan. Nakaupo ang pugita sa pader at sa likuran nito ay isang malaking dilaw na balyina. May takot sa kanilang mga mata ang mga manggagawa sa unahan at ipinapalagay na ito ay isang ranggo ng pagkawasak. Nag-spray ang halimaw, na nakakapit sa pader gamit ang mga tentacle nito. Ang malaking bibig ng balyina ay nagsisimulang sumipsip ng pugita. Mabilis na lumangoy ang halimaw sa bibig nito. Isinara ng dilaw na balyina ang bibig na kung saan ang mga tentacle nito ay nakauslip. Tahimik na pinapanood ng mga lalaking naka-business suit ang sitwasyon sa TV. Lumingon si Hyen sa isa pang lalaki at tinanong kung ano ang pinakamalaking balyina na nakipag-ugnay sa unang nagising. Sumagot siya na ang imahe ay nanatili sa plato halos magkapareho. Tiningnan ng lalaking naka-business suit ang tablet at sinabi na nais nilang obserbahan ito ng mas matagal at Inasabi nila na ang mga sea monster na nanirahan sa dagat sa paligid ng peninsula ay napilitang lumipat sa timog na bahagi ng Japan. Mukhang displeased si Hyungok at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Nakaupo si Ji sa mesa sa tapat ni Sonyung. Hinawakan ng babae ang isang salansan ng mga aklat at sinabi na ito ay isang sinaunang aklat mula sa kaharian ng Estram na natagpuan niya sa isang bookstore at kasalukuyang mataas ang demand. Ibinigay niya sa kanya ang isang mapa mula sa labi ng kaharian hanggang sa ilog, na napansing hindi ito perpekto dahil nilikha niya ito batay sa journal ng Knight. Nagulat na tiningnan ng babae ang sheet at napagtanto na kahit na isinasaalang-alang ito, inilarawan niya ang lahat ng detalyado. Parang nakita niya ito mismo, sagot niya ng mahiya na imposible. Nakaupo sila sa tapat ng bawat isa habang ipinakilala niya ang Terred Runes na ginawa ito sa panahon ng pagmamatsyag. Iniunat ni Sonyung habang ipinapaliwanag ng bida na kung idagdag nila ang timog na bahagi ng ilog, ang kaharian ng Stray. Kumpleto. Nagtaka siya kung bakit nagpupumilit itong ayusin ang mapa dahil mukha na itong isang trabaho. Hawak ni Ji ang papel at sinabing umaasa siyang makatulong siya sa isang tao. Nakatalikod ang mandirigma. May tumawag sa kanya sa pangalang Sanhyuk. Lumakad palayo ang mandirigma habang sigurado ang nagsasalaysay na buhay ito at gumagala-gala sa lupain ng Gehenna. Nasira ang kanyang baluti at espada. Sigurado ang bayani na kung gagamitin niya ng tama ang kanyang kakayahan, mahahanap niya ito. Hawak ni Ji ang mapa na may seryosong ekspresyon. Sinabi ni Sonyung na may nakatikim na ngumisi na babae ang tinutukoy na isang tao. Mariin itong itinanggi ng bida. Tumayo siya mula sa mesa at sinabing kailangan na niyang umuwi at matulog dahil may mga lakad pa siya bukas. Pinaalis niya ito ng may ngiti, hawak ang pinto, at pinagbili na huwag kalimutang pumunta sa kanya bago pumunta sa dungeon at bumili ng potion. Kategorya 3 ito, kaya, malakas ang resistance na nagawa nito. Nagpasalamat naman ito. Iwinasiwas ni Sonyung ang kanyang kamay at sinabing magkita sila bukas at pag-usapan kapag nagkaroon na ito ng nobya. Tumawa ang lalaki. Isinara niya ang pinto at sinabing salamat sa kanya, tumahan ang pagkolekta ng datos at nakita na rin niya ang rune na kailangan niya. Tiningnan ni Ji ang kanyang record book na may bahagyang ngiti. Binalakbay niya ito. Sabi ng notification tungkol sa Scroll of Changes, mahahanap mo ang mga bakas at matutukoy ang mga senyales ng buhay at ang lokasyon ng tract. Pinunit ng lalaki ang isang pahina habang iniisip si Hygen. Napatanga siya. Isang maliwanag na ilaw ang sumilab sa gitna ng madilim na espasyo. Lumiliwanag ito ng lumiliwanag. Lumakad si Hygen sa madilim na espasyo. Hawak ng bida ang pinunit na dahon at napagtantong ipinakita nga nito ang lokasyon at enerhiya at magagamit ito sa maraming paraan. Tumalon si Bam sa mesa at tiningnan ang lalaki.
Mahigpit niyang niyakap ang pusa, humihingi ng paumanhin sa maingay na ingay. Ngumiti ang bida at inanyayahan si Beam na pumunta sa hardin at pagkatapos ay maghapunan. Umuupo sila sa damuhan at nagtaka si G na mas naging malinis ang tubig. Kinuha niya ito sa kanyang mga palad. May isang maliit na isda na pumapaspas dito at inakala niyang dahil ito sa Devourer of Worlds. Pumitas si G ng level 3 na Solar Apple. Napansin niyang tumaas ng paisa-isa ang antas ng mga prutas kaya mas naging epektibo ang epekto. Sinalubong ng bida ang Terron ng may ngiti at sinabing dumating na sila. Bumaba siya sa kanila at humingi ng paumanhin sa pagiging medyo huli na naipaliwanag sa pagbabasa ng libro. Tinawag sila ng leader ng maliliit na mandirigma. May dala-dala silang mga prutas at napansin ni G na mas marami silang nakaipong mga bunga ng World Tree kaysa dati. Ngumiti siya at tinapik ang kuko ng Teredrin at pinuri sila sa magandang trabaho. Itinuro ng maliit na mandirigma sa balikat ni G ang itaas. Tiningnan ng bida ang puno at tinanong kung gusto nga ba nitong umakyat siya. Mahirap siyang umakyat habang pinapanood siya ng pusa at ng Pterodon. Sinabi ni G sa puntong ito na hindi ang magandang pisikal na lakas ang kanyang kakayahan. Inabot niya ang kanyang kamay sa sanga na kaunti na lang ang naiwan. Nagulat ang lalaki sa kanyang nakita. Nakatayo ang mga bayani sa isang malaking sanga at tumingin sa unahan. Napansin ni G na nasa kabila ang Mount Ato. Ngumiti siya at sinabing sa kabila ng hardin ay naroon ang tunay na kontinente ng Gehenna. Ang pusa sa tabi niya ay nagsimulang umungal ng malakas. Nanatili itong tahimik bilang tugon sa pangakong pakakainin ito. Tumingin sa ibaba ang bida at napagtantong malamang na isang tunay na problema ang pagbaba. Mahirap siyang gumapang, kumakapit sa puno. Napaikot ng isang baging ang kanyang paa at nagulat siya. Isang halimaw na hugis baging ang pumulupot sa katawan ng bida at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Isang bulaklak na may mga ngipin na may mabangis na ngisi ang hinahaplos ang kanyang mukha gamit ang dahon. Sumigaw sa takot si G. Hawak siya ng halimaw sa hangin at humingi siya ng tulong kay Bam at sumisigaw sa bawat segundo para iligtas siya. Nagsimulang umungal sa kanya ang halimaw na may ngipin. Nakatayo si G na may sneaker sa kanyang ulo. Nagtaka ang bida na unti-unting binibitawan siya ng baging. Nakaupo si Bam sa ulo ng bulaklak na tumatawa habang hawak si G gamit ang kanyang paa. Nahihiyang hinahaplos siya ng lalaki at pinasalamatan siya sa pagbaba sa kanya sa lupa. Kinuha siya ng plan at hinahaplos. Habang hindi niya inaasahang magiging napakabait niya at baka dapat itong ipost sa Mirwiki, tumingin sa unahan si G at napagtantong kailangan niyang marating ang Mount Ato. Sa pamamagitan ng Great Plains. Naalala niya ang isang Sir ang karwahe at sinabing narinig na niya ang tungkol sa bundok na ito dahil dito patungo ang mga taong tumakas sa kaharian ng Estrom. Ipinakita ng mga alaala ang isang kuweba sa kagubatan. Nag-isip ang bida na ayon sa impormasyong nakalap ng terror drones, ang dungeon kung saan natagpuan ang mga bakas ni Sunok ay matatagpuan malapit sa ilog sa timog ng kaharian. Kinuha ni G ang isang mapa at nakita na dumadaloy ang ilog sa tabi ng bundok. Tumingin sa unahan ang lalaki at ang turret drone at napansin na ito ay nasa direksyon ng timog na Dalesdes, na nangangahulugang dapat nasa likuran niya ang ilog. Minarkahan niya ang ruta gamit ang panulat, na siguradong kailangan niyang magpadala ng 7 sa bundok para makahanap ng mga bakas ni San. Hiyok. Iniunat ng bida ang kanyang kamay, na napagtantong isang palagay lamang ito. Tumalikod siya sa hukbo ng maliliit na mandirigma at umaasa sa kanila sa bagay na ito. Ngumiti siya at sinabing siya at si Bam ay maghahapunan. Napansin ng bida na nawawala ang pusa at malakas na tinawag ito. Kinamot niya ang kanyang ulo, na sinasabing kahit papaano ay kumain si Bam bago ang mahabang lakad, ngunit wala pa rin ito. May narinig si G na kumakaluskos na puno sa kanyang likuran. Sumigaw siya, na sinasabing natakot siya. Itinuro ng mabangis na halimaw ang isang baging sa gilid. Napagtanto ng lalaki na nandoon ang pusa. Tiningnan ni G sa unahan at may inis na sinabi ang pangalan nito. Malungkot siyang nakaupo sa mesa at iniisip ang alaga. Ibinaba ng bida ang kanyang ulo at nagtaka kung saan napunta ang kanyang pusa. Naalala niya ang kanilang masasayang laro at napagtantong marami silang magagawang magkasama. May 2 tao na pumasok at tinawag siya sa pangalan. Tumalon siya at excited na bumati, napansin na magkasama ang lalaki at babae.
Iniabot ni Haiwans ang kanyang kamay at nagpakilala sa pangalan, na binanggit na nagtatrabaho siya sa Hunter's Bureau. Nagpakilala naman ang bida. Tumayo ang lalaki sa tabi ng babae at sinabing gusto niyang makita ito, kaya humingi siya ng pabor kay Hyen. Kinuha ni Hyong Suk ang isang potion mula sa shelf at sinabing ang mga potion na ginawa nito ay talagang kamangha-mangha. Namula ang bida at nagpasalamat, at inalok ito ng tsaa. May mga tasa ng tsaa sa mesa. Nagtaka ang babae na una itong nakipag-ugnayan sa kanya. Ibig sana ni Jaiho na bigyan siya ng isang bagay. Muli siyang nagtaka. Ibinigay niya ito ng isang rolyo ng papel na sinasabing pinag-aralan niya ang mga sinaunang aklat at may nakita siyang bagay na talagang kailangan nito. Binuksan niya ito at nagulat na isang trakang scroll. Ngumiti ang lalaki at sinabing makakatulong ito sa kanya na mahanap si Sinok. Tinanong ni Hyunguk kung ginawa ito ni Ji mismo. Tinanong ng babae kung marunong siyang bumasa ng mga sinaunang aklat. Inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at sinabing dapat itong maging lihim. Mahiyain sumang-ayon si Jiha. Inayos ni Hyunguk ang kanyang salamin at seryosong tinanong kung ang bida ay talagang pumirma ng kontrata sa Diyos ng Kalikasan. Tiningnan siya ng nagulat na lalaki at hindi makapaniwalang alam niya ang tungkol sa mga demigods. Mabilis na tinanong muli ng bida, na nilinaw na tinatawag din silang mga demigod. Tinakpan ni Hyunguk ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at pinayagan ang kausap na huwag sumagot dahil nakatanggap siya ng ilang mga kakayahan at nasa sa kanya ang desisyon kung paano gamitin ang mga ito. May hawak na tasa ng tsaa ang lalaki at sinabing salamat sa kanyang mga potion. Ang survival rate ng mga mangangaso ay tumaas ng higit sa 20% at maaari niyang ituring na may utang na loob sa kanya ang Hunter Bureau. Iniabot niya ang isang sobra at sinabing talagang naparito siya para ibigay ito at kung kailangan niya ng anuman, ang kanilang bureau ay buong pusong magbibigay ng aktibong suporta. Hindi makapaniwala, tinanong muli ng bida kung maaari niyang kunin ito. Nagsimulang sumagot si Hyunek tungkol sa komunidad ngunit naantala siya. Tiningnan siya ni Hyejeon at sinabi nito sa kanya ang tungkol sa pagnanais na makilala lamang si Ji. Tumugon siya at tinanong kung ano sa palagay nito ang ginagawa nila ngayon. Humingi ng paumanhin ang babae sa bida nang may ngiti at sinabing ang leader ay isang malaking workaholic kaya medyo mahina siya sa mga personal na pag-uusap. Natawa na naintindihan ito ng lalaki. Masayang nagpasalamat si Ji sa kanilang suporta at nangakong itatrato sila ng masarap na pagkain sa susuno. Nagpasalamat ang lalaki nang may pagtataka. Narinig ang boses ng bida sa labas na nag-anyaya sa kanila na muling bumalik. Nagpaalam ni Hayamak na may kahon ng mga potion sa mga bayani at sinabing ang komunidad ng mga mangangaso ay maaalala ang pabor na ito at babayaran siya. Tumayo si Hyejeon sa tabi ng lalaki at sinabing ang manager ay simpleng nahuhumaling sa kanyang trabaho at sinabi naman niya na naging napakagandang tao pala ito. Binuksan ng lalaki ang pinto at inanyayahan siya na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nagsusulat si Jiu sa isang aklat gamit ang panulat at sinabing matatapos na niya ito ngayon habang tinatanong nito kung ano mismo ang iginuguhit niya. Itinuro ng babae ang mga guhit at nakilala ang isang bundok, ilog, at ang kaharian ng Estram. Masiglang ipinaliwanag ng bida na ang diagram na ito ay hindi isang perpektong guhit ng lugar na iyon. Ngunit kung may lugar na katulad nito, kailangang gamitin ang scroll habang iniisip si Sunhyuk. Ipinakita ng larawan ng isang mandirigma na naglalakad papasok sa isang madilim na espasyo. Sinabi ng bida na kung malapit siya, sasabihin sa kanya ng scroll kung nasaan siya. Kinamot ng lalaki ang kanyang ulo at sinabing gusto niyang subukan ang scroll mismo, ngunit naubos na niya ang huling tinta. Taos-pusong nagpasalamat si Hyejeon na may luha sa mga mata sa pagtataka ni Jia. Pinaalis niya ang takot nito na buhay ito at tutulungan siya ng bayani hanggang sa mahanap nila ito. Tinawag siya ni Hyejeon na may malungkot na tingin na isang mabuting tao. Ngumiti si Ji at tumugon na magkaibigan sila at hindi na kailangang mag-react ng ganoon. Lumapit si Hyejeon sa kanyang mukha at hiniling na sabihin sa kanya kung may kailangan siya. Tiningnan ng babae ang silid at napansin na nawawala ang pusa. Malungkot na sinabi ng bida na ito ay tumakas. Mabilis na tumakbo si Bam sa kagubatan. Siguradong nagbago ito sa isang malaking pusa na may mga kuko. Tumayo si Bam sa gilid ng isang bangin at tumingin sa unahan. Ipinakita sa larawan ang mata ng halimaw.
Sabi ng inskripsyon, sa kabila ng katotohanan na ang iyong nanghihinang katawan ay winasak ng libo-libo at 10,000 beses, hanggal at tapat sa iyong gawain, ipinagtanggol mo ang iyong posisyon hanggang sa pinakadulo. Sinabi rin na dumating para sa kanya ang mga pangil ng Diyos na Octus. Sa frame, malapit ang mukha ng alaga. Mataas sa isang bundok ito ay nagliliyab ng mga asol na apoy at tumingin sa isang malaking lobo na nakadina ng masasamang halimaw. Tumingin sa unahan ng mabangis na mandaragit. Sabi ng inskripsyon na ito ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Pinalibutan ng berdeng goblin ang isang malaking lobo. Inungal niya ang mga ito at tiningnan ang kanyang mga kadena. May isang halimaw na lumingon ng may pagtataka. Sa itaas niya, nagliliyab ang isang malaking sinag. Dahan-daang lumakad pasulong ang pusa habang pinalilibutan siya ng mga goblin. Tumingin siya sa unahan na may nagliliyab na mga mata at sinabing kailangang umalis sa daan ang masasamang nilalang. Tumakbo palayo ang mga berdeng goblin ng pangkatan. Lumapit ang pusa sa lobo at tinanong kung ano ang ginagawa nito dito, na tinatawag itong Arctis. Madaling inangat-ngat ni BM ang mga kadena dito. Nahulog ang mga ito nang may kalansing. Dahan-daang pinaikot nila ang isa't isa at sinabi ni BM na dito nagtatapos ang kanyang walang kahulugang pagbabayad sala. Nagalit naman ito. Ipinaliwanag ni BM na nagsimula nang gumaling ang World Tree. Humiga ang malaking lobo at sinabi na tanging ang kalooban ng Diyos lamang ang makapag-uutos sa kanya at kailangang umalis ang pusa. Sinakal ni BM ang leeg nito habang sumisigaw ito at tinatanong kung ano ang ginagawa ng pusa. Lumipad ng mataas si Arctis. Hawak ng pusa ito sa kanyang bibig at sinabing hindi niya ito tatanungin ng opinyon dahil tila nakalimutan ng lobo kung sino ang pinagkakatiwalaan ng Diyos. Tumakbo pasulong ang pusa habang nakikiusap ang lobo sa kanyang bibig na pakawalan siya, ngunit hiniling ni Bim na huwag itong kumaibot kung hindi ay lulunin siya. Nakatayo ang mga bayani sa harap ng isang malaking kastilyo. Nagpasalamat ang bida dahil maaari na siyang mag-explore sa 3 dungeon. Sinabi naman nila na binigyan niya sila ng maraming potion ng libre. Tiningnan ni Sonyong ang bida at tinanong kung bakit narito ito dahil sa mga dungeon na uri ng mga guho ay kakaunti ang makukuha maliban sa isang kahon na may mga item. Ngumiti si G at sinabing tinulungan ng mga knight ng Black Lion ang mga nakaligtas sa kaharian ng Estram na makatakas noong digma. At nagtaka siya kung ang kanlungan kung saan nila natagpuan ang work journal ay konektado sa sekretong daanan. Sinabi ng babae na may katuturan ito bagaman hindi niya tiningnan. Iniunat ng mandirigma na may kulay abong buhok at sinabing wala siyang alam sa kasaysayan ng winasak na bansa ngunit aasa na makakahanap sila ng ilang kamangha-manghang artifacts. Ipinakita sa larawan ng isang espada na may mga sumusunod na stats. Endurance plus 5, Dexterity plus 3, increased stats. Knight's Skill, ang attack power ng mga miyembro ng pataas ay tumataas ng 7% sa loob ng 5 minuto. Habang may nagtatalang maganda rin ang kanyang armas, hinawakan ng lalaki ang espada at tinanong kung ito ang tinutukoy nito. Kumikinang ang asero at ipinaliwanag ng bida na maaaring mukhang isang ordinaryong artifact, ngunit pinatataas nito ang mga katangian ng sword mastery at pinatataas din ang AKAS at katumbas ito ng mga katangian ng karamihan sa mga bihirang artifact. Lumingon ang mandirigma ng may pagtataka at tinanong kung paano niya nalaman ito. Nahiya naman ito sa pag-iisip na ang mga window na ito ay makikita lamang sa kanya. Kinamot niya ang kanyang ulo at ngumiting sinabing sa katunayan ay nagising ang kanyang kakayahan kamakailan. Muli ang tanong ng buong grupo. Sinabi ni Sonyong na ito ang dahilan kung bakit niya nailarawan ng tumpak ang mga epekto ng potion. Tinanong ng lalaki na may kalasag at espada kung ano ang problema doon dahil ang kanyang baluti ay natagpuan sa parehong lugar tulad ng armas. Tiningnan sila ng bida at sinabing light armor ang mga ito, 10% na pagtaas sa depensa, 5% na mas mataas na proteksyon laban sa mga nakamamatay na suntok, at sa kasamaang palad ay wala ng iba. Hinawakan ng babae ang kanyang kamay at binati siya sa wakas na nagkaroon ng mga kakayahan. Nagyakapan ang mga mandirigma at iniisip kung gaano sila yayaman ngayon. Iniisip naman ng isa na ito ay walang kapantay. Pinagpalo ni Sunong ang bawat isa sa ulo gamit ang isang libro. Sinabi niya na nakikita niya ang kanilang mga iniisip at iniisip lamang nila kung paano ito papaganahin.
Itinuro ng babae ang kanyang daliri sa kanya at hiniling na mag-ingat dahil ang mundo ay puno ng mga taong tulad ng hyena. Naglalakad ang grupo ng mga bayani sa isang pader na bato at napagtanto ni G na kailangan niyang mag-ingat tulad ng sinabi nito. Naalala niya ang leader at napagtantong kailangan niyang tanungin ito kung paano niya ginagamit ang kanyang mga kakayahan. Itinuro ng lalaki na may kalasag ang kanyang daliri sa harap niya at nakahanap ng isang labasan. May isang malaking butas sa pader at napagtanto nilang gumuho ito dahil sa halimaw. Tumingin sa unahan si G at ang kanyang mga kasama na nawalan ng sigla. May isang asol na ilog sa harap nila at napansin nila na mas malaki ito kaysa sa inaasahan nila at medyo malinis. Yumuko ang bida na may hawak na aklat at nagtaka kung saan sila gumawa ng sekretong daanan dahil medyo malalim ang ilog. Tiningnan niya ang mga recording at naisip na una niyang sinuri ang likuran ng Mount Ato. Kaya ngayon ay masisiyahan na siya kahit papaano. Pinalibutan ng mga kaibigan ang lalaki at may isang nagtanong kung gumuguhit ba ito ng tanawin dahil parang isang larawan na kinuha gamit ang kamera. May isa pang nagtanong kung mayroong bagay na hindi niya kayang gawin. Nakaupo sa malapit si Sonyong at nakatingin ng diretsyo sa tubig. Ipinakita sa larawan ang isang scroll sa window na nagsasabing, ang iyong maliit na hiling ay matutupad. Ang isang maliit na kaligayahan ay nagpapataas ng posibilidad na makatanggap ng mga espesyal na item ng 70% sa loob ng 20 minuto. Ang dami ng paggamit ay kalahati. Itinaboy ni Zhao ang lahat ng kanyang mga kaibigan at hiniling na huminto. Lumingon ang babae nang may pagtataka at tiningnan siya. Ang babae sa parehong pose ay dahan-daang nahulog sa tubig. Nagmamadaling pumunta sa kanya ang bida. Tumalsik ang tubig. Dahan-daang lumubog sa ilalim si Sonyong, na hindi maintindihan kung bakit siya na naman. Nag-splash siya sa tubig at humingi ng tulong. Lahat ng bayani ay nagmamadaling pumunta sa kanya. Sumisid siya sa ilog at humingi ng tulong. Tumalon si G sa tubig. Lumangoy siya sa ilalim ng tubig at mental na hiniling na maghintay ito ng kaunti. Gumalaw siya sa ilalim ng tubig habang may hindi kilalang nilalang na lumitaw sa kanyang likuran. Lumingon siya nang may shock. Isang malaking dilaw na whale ang tumulong sa kanya na makarating sa babae. Itinaas niya sila sa kanyang ulo na may ngiti. Nakahiga si Sonyong dito at umuubo habang tinatanong ng bida kung maayos ba ito. Sa baybayin, pinalibutan ng bayani ang babae at sinubukang tulungan siya. Hinahaplos ni G ang devourer at pinasalamatan siya sa kanyang tulong, na tinatawag siyang baby. Tinawag ng mga kaibigan ang bida. Itinuro ng babae ang kanyang daliri pababa at hiniling na tingnan ito. Malapit sa kanila sa damuhan, makikita ang isang magic circle. Hindi nila maintindihan kung bakit ito narito. Masayang tiningnan ito ni G, na may iniisip. Kumaway ang isang grupo ng mga kaibigan sa dilaw na whale, na nagpapasalamat sa pagligtas sa kanila. Sinabi ni Sonyong na pagod na siya na na-curse siya dahil palagi siyang nahuhulog sa isang lugar. Niyakap siya ng lalaki na may kulay abong buhok at sinabing nakuha niya naman ang isang mamahaling brooch. Hawak ng babae ang dekorasyon sa kanyang palad at sinabing handmade ito at marahil ay may ilang mga espesyal na tampok. Kinamot ni Jiha ang kanyang ulo at sinabing ito ay isang artifact na nagpapataas ng mga kasanayan sa handicraft ng 10%. Pinunit ng babae ang isang pahina mula sa isang aklat. Pinalaya niya ang maliit na dragon mula sa kanyang kamay at tinanong kung ito ang ibig niyang sabihin. Natuwa ang kanyang kaibigan. Ngumiti si Ju at nabanggit na ang artifact na ito ay nababagay sa kanya ng perpekto. Lumapit sa bida ang lalaki na may kalasag at iminungkahing bumalik na sila dahil malapit ng isara ang dungeon. Nakatayo sila sa harap ng isang sirang kastilyo. May nagsabing lahat ay ginawa ang kanilang makakaya at kailangan nilang magkita bukas. Habang nagpapasalamat at umaasang makakapag-turn sila sa susunod. Binuksan niya ang aklat. Sabi ng notice tungkol sa Magic Circle of Movement. Magagamit niya ang kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos para buksan ang pinto sa dimensyon. Maaari lamang lumipat sa kung saan nakadraw ang Magic Circle ng parehong hugis. Niyakap ni Gia ang aklat at iniisip kung gaano siya kaswerte na natisod sa Magic Circle. At kapag nalaman niya ang lihim nito, makikita niya kung paano malayang gumagalaw ang terror drone sa pagitan ng lupa at Gehenna. Binuksan ng lalaki ang pinto at bumati kay Bam, ngunit naalala na tumakas ito.